Ganun din po yung sitwasyon na halimbawa anak ka ng PR. Siyempre na-sponsoran ka, no? Pagdating mo dito sa Canada, ganun din po, wala kang trabaho. So dito na tayo sa Montreal, no? Busy po rito. Ito po yung isa sa malaking city ng Quebec. Pagka work permit, nakatali ka sa isang employer. So hindi ka pwedeng lumipat ng company ng basta-basta. Hindi tulad po ng work ng PR, pwede siyang mag-resign anytime. 2 years ago, I have only $74 in my bank account, but today I have $25. I know you thought this is going to be motivational video, but no, I'm still broke motherfucker. In 300 meters, keep left to take QC30 US toward QC40, Ottawa-Gatineau. Morning po, alas 6:30 ng umaga. Pero pa rin madilim. Now keep left to take QC30 US. So papasok na tayo ng Montreal ngayon. Nasa Quebec na tayo. Kaluwag sa Canada mag-drive kumpara natin sa makiipot kasi yung highway sa atin. Dito maluwag, lalaki ng highway nila. Mga sa next week mag-i-snow na naman. Na yan, tuloy-tuloy na yan. May snow ng may truck na naman. Daming truck na yun. Kanina dun sa highway ng Ontario, madaming truck. Na yan ng umaga. Pero pa rin, madilim. So dati na inaikwento ko na to about sa student work permit. In 2 kilometers, bear left towards QC40S. Student work permit at saka work permit. O ano yung pagkakaiba. Nagbigay na rin ako ng mga example ng benefits ng work permit at saka ng PR sa Canada. Ibibigay ko naman sa inyo kung ano yung niya, advantages at disadvantages ng work permit at saka ng PR sa Canada. Pagka work permit, nakatali ka sa isang employer. So hindi ka pwedeng lumipat ng company ng basta-basta. Hindi tulad po ng work ng PR, pwede siyang mag-resign anytime. Tapos lipat siya ng employer. May advantage naman po ang pagiging work permit. Kasi sa Pilipinas o kung nasaan ka man po, nag-a-apply ka ng trabaho na gusto mo. Ngayon po, pagka pumasok ka dito na PR, ibig sabihin wala kang trabaho niyan. Mag-a-apply ka. Usually na nag-a-apply ng PR galing sa labas, usually yan yung mga professional,
na mataas po yung points. Tapos nakaipon na po sila, meron silang stable yung financial nila, meron silang show money. Kasi requirement yun pag mag-apply ka ng PR, meron silang show money. Kaya makakalabag sila ng Canada, PR na sila. Ang disadvantage po pag PR kang darating dito, wala kang trabaho. Tapos hindi mo magiging trabaho agad yung profesyon na dati mong profesyon sa Pilipinas o sa ibang bansa man po, no? Iba po rito sa Canada, hindi yung basta ka-hire nila, wala kang Canadian experience. Ilang beses ko na po siyang nabanggit sa sa vlog natin na pagdating sa ganyan pong sitwasyon, advantage po ang work permit dyan. Kasi pagpasok mo dito, yun yung gusto mong trabaho. Kasi yun yung in-applyan mo. Pag PR ka, hindi. Usually po, kalimitan ng nag-i-start ng ang mga trabaho. Cleaner po. Tapos sa warehouse, sa mga groceries. Ganun po ang trabaho. Kaya wag po kayong mabibigla na PR kayo, no? Kaya nga po ang sabi ng ang nakalagay na requirements sa government ng Canada, pag mag-apply ka ng PR, dapat at least 6 months ay mayroon kang pera pang tustos habang nag-apply ka, naghahanap ka ng trabaho. At hindi po madaling maghanap ng trabaho pag wala ka pong Canadian experience, Canadian job experience po. So yun po ang pagkakaiba pagdating sa trabaho, pag-apply ng trabaho. Ito yung papasok ng tulay na sinasabi ko. Dito tayo dinala ng GPS ngayon. Dito lang naman yan siguro. Tapos kasi parang nag-merge yan, 2 lane lang pagdating dun sa unahan. Kaya medyo nagiging mabagal. Pag uwi, hindi ako dito dumadaan kasi traffic nga. Minsan dumadaan ako sa back road. So yan po, pagka dito na kayo, yan din po i-consider nyo pag nagda-drive kayo saan man pong lugar sa Canada. So meron po mga back road, mga service road din sila, pwede nyo gamitin. Mag GPS na lang. Kaya ako, lagi ako nag-GPS. Hindi ko sinasaulo yung kasi mahirap po. Minsan mamaya sarado sarado yung road sa construction. Madalas sila mag-construction dito yearly. So yan, hindi kaya nag-GPS po ako pag malayo. Pag malayong drive para i-reroute ako ng GPS kung sakaling sarado man po ang kalsada, lalo na dito sa Montreal. So sunod po na pagkakaiba, pagka PR, lumabas ka ng bansa, makakabalik ka ng Canada. Pagka work permit, kailangan mo pang mag-apply ng multiple entry. Hindi pwedeng lalabas ka basta-basta at babalik. So kailangan mo po ng multiple entry visa para pagbalik mo, tatanggapin ka. At saka kailangan mo magpaalam sa amo mo. Ganun din naman sa PR. Pag nagbakasyon ka, kailangan mo magpaalam sa employer. Halimbawa, tulad natin, 5 weeks, di ba? Usually 1 month to 5 weeks or 1.5 month tayong magbabakasyon. So magpapaalam ka po dahil baka pagbalik mo wala ka ng trabaho. So ganun po,
maganda tayo dito at mabilis dito sa kaliwa. So yun po, no. Hindi ka kumbaga nakatali ka sa isang kumpanya pagka work permit. Pagdating sa benefits sa government, pareho lang po kayo. Nabanggit ko na yun dati. Pareho lang po ng PR at kasi nagbabayad ka ng tax. Pareho lang naman eh. So, child benefits, health, education ng anak mo, pare-pareho lang po. Wala pong pinagkaiba. Ang PR lang po talaga ay anytime pwede silang mag-resign, pwede kang makapili ng trabaho. Kung hindi mo magustuhan yung pwede ka lumipat. Ang kailangan mo ng LAMIA, work permit, para makalipat ka ng So yun nga po, hindi ba kung nakaraang kong video, sabi ko, sinabi po natin, yung mga kababayan nating nasa Quebec, makakalipat lang sila kung may LAMIA po yung employer. Willing silang i-apply ng work permit. Ayan, lumuluwag na. Kasi nga nag-merge, naging 2 lane na lang eh. Kaya medyo mabagal. Kasi ginagawa po itong tulay na to. So pag pumasok ka ng Montreal, hindi po pwede rito red signal, naka red light, tapos turn right ka. Pag may police, mahuhuli ka doon. Dito lang naman sa Montreal, pero sa labas ng Montreal, pwede ka mag-turn right sa mga stoplight pag naka-red. Pero syempre, safety first. Pagkakaiba ng ng PR at saka work permit. Sa work permit, nakabase sa yan, yung work permit nakabase sa employer at sa labor law ng Canada at saka ng passport mo. So usually 2 to 3 years na ngayon o 4 years. Kasi ako nung na-hire ako noon, parang yung validity ng passport ko 2 years na lang yata. Kaya 2 years lang naibigay rin sa akin. Tapos ni-renew na lang. Tapos renewable po yun. Depende po sa employer kung gusto pa kayong i-renew. So yun din po, no? Kaya nga ang goal lagi, pagdating mo dito, asikasuhin mo na kaagad yung PR application mo. Sa PR, every 5 years po, nire-renew yung card. Pwede kang hindi mag-renew ng card, pero wag kang lang lalabas ng Canada. Kasi pag lumabas ka ng Canada, wala kang card, kailangan mo mag-apply ng yung para makapasok ka, meron ka pong a-applyan. Then eventually pagpasok mo, mag-apply ka ng renewal ng card mo. So yun po yung pagkakaiba nila. Tapos yun nga, renew ka lang ng renew pag work permit. Pag PR naman, renew mo every 5 years. Pero dapat while work permit ka, apply ka na ng PR para at least hindi masayang yung time mo po, no? At least kasi kung magdi-DIY ka, ako isasuggest ko po DIY. Marami naman pong website at mga forum, mga group page na pwede pong pwede nyong basahin or tumingin po ng guide, no? Kami po DIY kami lahat. Kasi nga mahal po pag nagpa-agency. Pero make sure po alam niyo po yung naiintindihan niyo po talaga. Kasi po mahal din po ang application. So hindi rin po biro. Kaya dapat po medyo alam na natin bago tayo sumabak na mag-apply. Kasi once na nag-lodge ka na ng application at kulang po yung yung requirements
Mare-reject po siya at minsan po hindi nyo na mare-refund yun. It's either itutuloy nyo or kasing disapprove na at hindi nyo na po mare-refund yung pera nyo. So dito na tayo sa Montreal, no? Busy po rito. Ito po yung isa sa malaking city ng Quebec. So pabago-bago po ang ang road dito. So dapat mag-iingat po kayo. Tulad yan, may sinasara silang isang lane. Malalaman na ang pag-unlad ng bansa ay pagka maraming construction. Busy ang construction, maraming truck. Pasok po yan sa trabaho. Sigip ng ng highway na to. Ginagawa kasi yung lapit na lumabas sa masikip na highway. So yung sinabi ko di ba kahapon, pagka late ka na lumabas, matatraffic ka talaga. Kaya ngayon maaga tayo nabihan din tayo minsan na late ka na naman papasok. Mamaya matraffic ka na naman. Yan. Sa unahan kasi yung truck, kaya medyo mabagal dito. So okay, hindi naman tayo nagmamadalit, maagarang ka pa. So maganda yung maaga tayo para hindi ka pa stress. So yun yung truck ng bagal. Nagbabagal yung truck. Tapos po pagka nag-apply kayo ng PR ng work permit, tanong niyo rin po sa hiring company kung pwede nila kayong sponsoran na maging i-apply yung permanent residence niyo po. Mahalaga po yun. Kasi mamaya i-hire kayong work permit tas di naman pala kayo susuportahan sa PR application nyo. Meron pong
sitwasyon na gano'n, no, dito sa Holy Mel. Nag-hire sila pero hindi sila mag-sponsor ng PR application nyo po. Kasi ang reason, parang pag ang nangyari, pagka in-sponsor nila kayo, alis kayo sa company. Kaya di na sila nag-sponsor ng PR. Yung isa rin pong company, yung Leclerc, yung pagawa ng biscuit, hindi rin daw po ng PR nag-sponsor. Ayan, ang luwag na. Pagka masikip lang naman yung pag may construction lang dun, mabagal. Masikip, tsaka medyo ang mga driver syempre nag-iingat din. So pagka PR kang dito ka na PR, maganda po, no, kasi may experience ka na sa Canada. Dahil galing ka ng work permit, makakapili ka na ngayon ng company. Ngayon po, pag pumasok ka ng PR dito, walang trabaho, yun ang mahirap. Dahil wala kang Canadian experience eh. Pero ang alam ko, may panukala na parang i-consider ang mga foreign experience, work experience ng mga immigrants na papasok dito sa Canada. Hindi ko lang po alam kung magiging batas yan. Dahil nga tulad ng doktor, nurse, hindi ka basta-basta pwede maging doktor at nurse dito. Abogado, hindi po pwede kasi iba yung nila level. Kukuha ka pa ng license dito, mag-aaral ka pa. Kung gusto mo, ipa-evaluate mo yung education mo para malaman mo kung ano pa yung kulang na kailangan mo kunin. So yun po, no? So wag po kayong parang di mabigla yung mga professional nating kababayan. Pag PR kayo pumasok dito, huwag niyo expect na yun ang magiging trabaho niyo. Babaan niyo po yung expectation niyo para hindi po kayo ma-disappoint. Dahil iba po talaga dito sa Canada. Tsaka pag nag-apply ka ng PR, nakalagay po yun doon na hindi mo mipipirmahan ka, na hindi mo ipapractice yung yung profession mo unless kung kumuha ka ng lisensya dito sa Canada. So pumirma po ako nung dati yung parang sa engineering na hindi ko ipapractice yung engineering ko kasi posible rin kasi may mga company na i-hire ka tapos ang problema lang naman po dyan pag pipirma ka yun, pagka illegal po kasi yun, lalo na pag wala kang lisensya. Pag pipirma ka sa mga engineering drawing o mga approval, lalo na pag electrical engineer, civil engineer, yung mga ganyan po, electronics engineer, pag mga sa communications, satellite, ganyan. So medyo po yan, sensitive na kasi merong regulations po dito sa Canada sa mga engineers, doktor, tapos lahat po ng profession na lawyer yan. So may regulation po dito, regulated po yung mga profession na yan. Kaya wag po kayo madi-disappoint, wag kayo In 2 mabibigla. kilometers, take exit. Ganyan din po yung sitwasyon na halimbawa anak ka ng PR, siyempre na-sponsoran ka, no? Pagdating mo dito sa Canada, ganun din po, wala kang trabaho. So mag-uumpisa ka sa
sa baba, back to zero ka po. So unless i-update mo yung education mo, mag-aral ka dito, or mag-apprentice ka para makakuha ka ng experience. Pero bibihira po yung basta-basta ka na lang Now take exit 60 on the right. basta-basta ka na lang i-hire sa experience mo sa Pinas o sa ibang bansa po pagpapasok ka ng PR. Work permit walang problema kasi hinire ka ng employer base sa job position na in-applyan mo. Yan ang mahirap kasabay yung mga truck, lalo na pag winter, yung may snow. So yan, i-try yung medyo distansya kayo dyan pagka winter. Dahil yan pagka tulad ng pa-slope na daan, minsan pag yung load nila sobrang bigat kung madulas ang kalsada, nahihirapan yung kumapit yung yung traction ng gulong niya. Hindi kaya ng gulong. Pagka ganyan po, inaano ko yan, nilalampasan ko kasi hirap sumabay pagka medyo maaga tayo. At least di ka masyadong stress na masyadong late ka na medyo maluwag pa yung sasakyan. Yung nandito tayo sa kalsada na to nung kahapon parang 7:20 ba? Parang ganun, 7:20 na dumating ako sa 8:50 na ang haba pa ng pila dun sa sa parkingan. Mag-alas 7 na po. Pero madilim pa rin. Pero ang pangit na dito sa Quebec. Lalo sa Montreal, yung kalsada nila malubak. Kaya madali po masira sa sakyan dito Lalo na kung lalo na pagka madalas kayong dadaan sa lubak. Marami niyan sa downtown, daming may biruan nga sabi intentional na na ginagawang ganun yung kalsada para nga naman regularly may construction na gagawin. Kumbaga substandard yung ginagamit na materyales para yearly di gagawin siya. Nakakasimi ang ganyang truck. Nalampasan natin yan. So yun po. So malaking bagay po pagka hindi po lahat confident mag-drive sa highway. Nasanay na po training talaga. Kumbaga lagi ka lang mag-drive. Tsaka pag gusto mo talaga yung isang bagay, kumbaga parang sa'yo, pag nag-enjoy ka, maganda po So yun muna po So ang suggestion ko po, kung wala po kayong budget, mag work permit po kayo kasi wala kayong gagastusin pag nag-apply kayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas po na agency, minsan po saswertein kayo, direct hire kayo ng employer, magdi-DIY kayo o sila mag-aasikaso. Pag PR po kayong papasok, malaki pong gastos po yun para siyang student permit. So kung kapos po kayo sa budget,
mag-work permit po kayo. PR naman po, kung sure na kayo ng pasok kayo sa sa qualification, usually yan mga professional po eh. Kaya ako po nun, wala naman akong budget nun para mag-apply ng PR, tsaka gusto ko lang yung trabaho lang. So kaya work permit ang so suggest ko lagi po yan sa vlog ko, sinasabi ko, kung ako tatanungin nyo, work permit application po, work permit visa ang i-apply ko. Hanap lang kayo ng employer. Paano kayo makakahanap ng employer? Kailangan may skills ka na hinahanap nila, tsaka may work experience ka, at least 2 years. Kahit high school graduate ka, pwede ka po. So yun muna po mga ka-arm, no? Nawa po na nakakuha kayo ng informasyon sa vlog natin ngayon. Alas 7 po ng umaga pero madilim pa rin. Maraming salamat po. God bless.